Nasa bronze medal round ang Team USA at Canada. Magtatapat naman ang Germany at Serbia sa gold medal round. Mas mataas pa rin naman ang ranking ng Team USA kumpara noong 2019. Babalik din naman niya na mas malakas next year sa Olympics. Sa report, mukhang nagpaparamdam si LeBron na sasali. Si Steph din may report na sasali pero pwede pang mabago yan. Sa side kasi ni LeBron at ni Kevin Durant sa isang report, kapag ang Nike nag-request sa kanila na sumali sa next year na Olympics, si LeBron kasi nag-respond na rin sa isang tweet kung sasali siya next year sa Olympics pero mata lang yung nakalagay dun. Kung dati kasi merong Dream Team, naging Redeem Team, next year naman ay Millennial Team. Si Steph, ang Olympics ang sinasabi niyang kulang sa kanyang karir, yung gold medal. Dalawang back-to-back gold medal ang nakuha niya sa World Cup ng Team USA noong 2010 at 2014. Si Klay Thompson kasi nanalo na nung Under-19 World Champion, FIBA World Cup World Champion noong 2014 at gold medal noong 2016. Si Draymond Green naman, 2-time Olympic gold medal. Dati nagawan ko na ng episode to kung bakit yung ibang mga players hindi sumasali gaya ng mga superstar dahil sa injury nakuha ni PG noong 2014. So reported na rin yan ng ibang mga analyst. Lalo na din nung nagpalit pa ng calendar year yung World Cup at saka yung Olympics. Isang taon na lang din kasi yung pagitan. Kaya mas pinipili na ng ibang superstar na sumali sa Olympics dahil nga exhausted din sila sa season at magkasunod din na taon yun. Yung ibang mga analysts at mga players din disappointed sa kanilabasan ng World Cup ng Team USA. Dikit naman yung laban. Ang isa pa di umano na masaya ay si Noah Lyles, yung nagsabing bakit tinatawag na World Champion sa NBA na wala namang bansang nire-represent. Nagkaroon kasi ng backlash sa kanya nung sinabi niya yon. Masya-shutdown sana siya kung nanalo ang Team USA sa FIBA World Cup at yung ibang critics pa nila gaya ni Gilbert Arenas. Ang FIBA tinag na greatest game in history ang Germany versus Team USA. First time kasing parehong team sa knockout round ng main bracket sa World Cup ang umabot ng 100 points sa bawat team. Ang pinakamataas na points din na allowed ng Team USA, ang pinakamataas na nakuhang puntos din ng Germany kahit sa ang World Cup. High scoring first half din para sa semifinals. Si Schroeder kasi nasa almost 18 points at 6 assists per game sa World Cup. Meron pa siyang 2 out of 7 sa 3-point area. Kasama niya doon sina Andres Obst, Daniel Theis, Mo Wagner at si Franz Wagner. Since last year si Schroeder ang nangangalampag sa international level. Base nga kay Dennis Schroeder, ito yung best team na nasalihan niya either NBA or national team. Yung sinabi kasi niya parang minasama. May pinapatamaan daw yung Lakers. Wala namang masamang sinabi doon si Schroeder. Ng 2022 Eurobasket, nag-average siya ng 22 points at 7 assists per game na umabot ang team niya bilang number 5 sa tournament. Nangyari ang Eurobasket noong September, first week noong 2022. Wala pang team noon si Dennis Schroeder dahil sa nangyari sa kanya sa LA noong 2021, ng 2022 naman sa Boston at sa Houston. Hindi agad siya nakakuha ng team after ng free agency or magsimula yung free agency. Halos masasabi mong tapos na yung karir niya. Ito yung sa NBA lang, pero dahil sa performance niya sa Eurobasket, kinuha agad ulit siya ng Lakers pabalik. Naglaro naman siya ng maganda sa LA na after ng isang season napunta siya sa Raptors para sa 2 taong kontrata na halos nakakabawi na nga ito si Dennis Schroeder sa NBA. Base din kay Coach Steve Kerr, hindi na siya nagulat na natalo sila sa Germany dahil alam niyang mahirap na mga laro ngayon. Hindi na tutulad noong 1992 na ginamit na nga yung mga pro player sa FIBA tournament. Nakapag-adjust na kasi yung mundo ng basketball. Pero sinisi pa rin siya ng ibang mga analysts na hindi masyadong pinaglaro sa tournament si Walker Kessler alongside dito kay Jaren Jackson Jr. Si Tyrese Haliburton naman busy sa kanyang NBA 2K rating. Actually nung pinost niya yon ay bago pala magsimula yung game nila versus Germany. Sa September 10, 4:30 PM, USA versus Canada. Next game doon, Germany versus Serbia na malakas din na team, 8:40 PM.